Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-BBM. Welcome po sa aming ikawalong episode. Grabe, napakabilis na. Hindi natin namalayan, nakawalo na pala kaming episode. At etong dalawang kasama ko, tayo nagsisigwapuan, patagal na patagal, pakapal yung filter ng mga camera namin. Maganda So, kasi. so muli, ako po muli si Palerista. Pakilala ko muna aming mga sarili. Ako po muli si Palerista. Pakifollow nyo po ang aking Facebook and YouTube channel. At ito po ang aking pinakagwapong kasama ngayon. Magandang gabi po mga kayaya, mga ka-BBM. Kaya gusto ko dito palagi dahil dito lang ako gumagwapo eh. Oo. Sa mga gandang camera ng studio na to. Anyway, bago po kami magsimula ng aming mga topic, paki-follow lang po ang aming mga pages. Yayam Dizon po ang sa akin. At paki-share na rin po itong podcast namin para marami pong makapanood sa ating talakayan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Ako naman po si Ka Coffee. Siyempre, malinaw ba yung ating audio? Comment kayo dyan kung clear yung ating audio. Yes, kung clear. Kung hindi naman okay, comment lang no kayo dyan. Sige po, i-follow nyo rin po yung aking Facebook page at YouTube channel, Ka Coffee. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Very interesting yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga recent events ng ating presidente at iba pa pong mga accomplishments ng administrasyon ni PBBM. Kaya tutok po kayo. Ayan, mga ka-BBM, ha? Sa mga viewers natin dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng mundo, please comment po dito sa ating talakayan ngayon para iba to ni YouTube, ni Facebook, i-recommend itong live natin. At huwag niyo po kalimutan, pakishare na rin po para mas makatulong tayo sa ating bayan. So huwag natin patagalin. Nabalitaan niyo po ba si PBBM? Nung nagpunta sa Jensan, ha? Maraming mga natuwang mga mangingisda doon. Kasi nakita nila mismo, yung presidente ng Pilipinas, inaalam yung kanilang kondisyon at naglatag ng napakaraming tulong. Ano masasabi dyan mga ka-BBM? Alam mo, napakalaking bagay ng pagpunta ng ating presidente dyan. Una, yung tuna industry, isa yan sa bumubuhay, particular dyan sa Mindanao. Particular dyan sa Jensan, the tuna capital of the Philippines. So tiniyak ng presidente, we have the facilities, lalo na yung post-harvest facilities natin, kasi cold chain facilities. Yes, nag-exist na yan, pero may kakulangan. Pero gusto ng presidente ma-sustain yung ating mga cold chain facilities. In fact, meron tayong video dyan. If we can play dyan sa monitor yung video ng pagbisita ng ating presidente. Yo. Hey, Bob, sa bawas sa IG ng Facebook account ay magbawas. Graphic. Graphic issue. Hey, one, two, hey. Hello, check. 1 6, hey. Hello. Hey. Dito po si Presidente BBM sa Channel. Nandito sa Jinsan Baseball. Ayun. Idol ko yan, BBM. 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 Hey, BBM. BBM. Napakaraming tuna, oh. Yung iba dyan, nakakarating pa ng Amerika eh. Ganyan kadikalidad yung ating tuna, kaya importante na binibigyan ng pansin yan. Oo. Hindi lang sa Amerika, I think nakakarating yan sa Europe at the same time sa Japan. Na isa sa pinakamalaking user or consumer ng tuna natin. Tuna. At saka alam nyo ba mga ka-BBM, natuwa yung mga mangingisda natin mga kababayan sa ginawa na yan ni PBBM. Kasi nakipag-dialogo siya doon sa mga mangingisda. Inalam ni PBBM kung ano pa yung mga maitutulong ng gobyerno sa kanilang pagtatrabaho para mas mapaayos ang kanilang kabuhayan doon. At hindi lang yan ha, hindi lang yan. Namigay pa siya ron ng mga livelihood program sa ating mga mangingisda at mga motorized na bangka. Yan, na malaking tulong sa kanila. Ang masasabi niyo dyan? Malaki kasing bagay kapag ang Pangulo natin ay pumupunta sa isang lugar, lalo na sa mga nasa laylayan ng ating lipunan, no? Kung saan kitang-kita naman natin sa buong bansa na kailangan nila ng tulong, no? Kailangan ng suporta. Kaya kung naibibigay nila ang kanilang mga hinaing sa ating Pangulo, mas mabilis ito na bibigyan ng sagot o karampatang solusyon. Nagiging pattern na yan eh. Pansinin mo, nung isang araw nandiyan siya sa Nueva Ecija, kinausap niya rin yung mga magsasaka. The same way, dyan naman sa Jensan, kinausap niya yung mga mangingisda. Yung ganyang klase ng governance, malaking bagay yan dahil pinapakinggan ka mismo ng presidente. Di ba? Saka nakakita ng ganyang presidente nakikinig sa mga hinaing mo.
And nandiyan siya mismo, so kasama niya mismo yung mga tao dyan sa Secretary Kiko, sige, ito gusto ko mangyari, gagawin mo agad, action ka kagad, di mo na siya patatagalin. Kung matatandaan nyo, meron siyang sinabi sa podcast niya hindi ako nagkakamali kay Cheryl Cosim, no? Ayaw niya na lang basta maniwala sa mga reports na binibigay sa kanya. Correct. Kasi normally, kapag binigyan ka ng report, ikaw ang Pangulo, bibigyan ka ng report ng mga taong na nasa ilalim mo. Kadalasan, puro magaganda ang ibibigay na reports. Siyempre. So, bilang Pangulo, kailangan mo rin alamin kung yung mga reports ba yun ay nagtutugma sa talagang nangyayari Totoo. sa araw-araw, sa buhay ng mga Pilipino. Kaya yan ay isang paraan para i-validate ng ating Pangulo kung totoo ang kanyang mga naririnig o nare-receive ng mga reports mula sa kanyang mga departamento. Alam niyo mga kabibim, kung titingnan niyo doon yung mga video ng mga ordinaryong tao ron, ay kita mo nagulat sila. Kasi hindi nila ina-expect them ay dadalaw doon, mga nagbibideo. Gulat na gulat sa mukha nila na yung isang presidente, pupuntahan sila para alamin yung kanilang kalagayan. Saka mga ka-BBM, remember, Mindanao to. Oo. Dahil siguro nila pababayaan sila ni BBM kung hindi naging maganda ang resulta ng election para sa alyansa noong nakaraang May 2025 midterm elections, no? Kung saan medyo hindi naging maganda ang performance ng mga senatorial candidates ng administrasyon. Pero hindi, ang Pangulo hindi tumitingin. Kung Correct. ikaw ay kakampi o kalaban sa politika. Bibigyan ka ng serbisyo. Totoo. Lahat pantay-pantay ang tingin ng ating Pangulo pagdating sa serbisyo. At saka alam niyo ba mga kabibim, hindi lang yung mga mangingisda ang dinayo niya dyan sa Jensan. Maging yung mga nagtatanim ng buko, ng nyog industry dyan, kanyang dinalaw. Kasi yung coconut processing facility, binisita niya para tingnan kung ano yung mga mas maibibigay ng gobyerno na tulong doon sa plantation na yon. Ngayon, ito, may video tayong papanoorin para mas maintindihan po. So yan, nakita nyo mga ka-BBM. Sabihin ko lang ngayon kung ano yung mga produkto na nagagawa doon sa facility na yon. Unang-una, nakita nyo naman, coconut water. Pangalawa, virgin coconut oil. Then coconut milk, coconut cream, and coconut flour. Which is napakahalaga po ng lahat na yan. At marami pang iba. Ano sa tingin nyo mga kapartner? Malaking tulong ba yung ginawa ni PBBM na pagbisita doon sa pasilidad na yun? Sige ako muna. Ito ay assurance sa coconut industry sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ay pangalawa sa largest producer ng coconut products sa buong mundo. So napakalaking industriya nito. In fact, nagbibigay, when it comes to employment, 2.5 million farmers ang nagkakaroon ng trabaho Dami sa industriya ng pagniyog. Diba? Kasi napakaraming byproducts na mapoproduce mo. Actually, top tayo sa nag-export ng mga produkto mula sa nyog. So yung pagpunta ng presidente, again, assurance ulit yan na suportado ko yung industriya na yan dahil malaki yung papel sa ekonomiya. Malaki yung naitutulong yan sa ating ekonomiya. Siguradong close sa puso ni PBBM ang industriya ng coconut. Dahil yung panahon ng kanyang ama ni Ferdinand Sr., namamayagpag ang ating coconut industry. Di ba? Kaya nga grabe ang suporta na binigay dyan noong nakaraang administrasyon ng kanyang ama. At gusto lang buhayin muli ng ating Pangulo at maibalik, kung number 2 siya ngayon, maibalik sa number 1 coconut producing country ang Pilipinas.
by way of supporting lahat ng pangangailangan nitong industry na to. No? Kung di ako nagkakamali, ang dahil sa pag-uudyok o pagkikipag-usap ng ating Pangulo, yung mga malalaking negosyante katulad ni Manny V. Pangilinan, aside from Century na pag-aari ng Po family, si Manny V. Pangilinan ay pumasok na rin sa coconut industry at meron na rin siyang sariling kumpanya na nag-employ at nagpuproduce ng ibang produkto na galing sa coconut. Ang maganda rito mga kabib, yung mga magsasaka ng nyog, yan, yung mga nagtatrabaho na nabubuhay sa pamamagitan ng nyog, malaking pasasalamat nila kasi nakita ni PBBM yung mga kailangan pang i-improve doon sa pasilidad na yun kasi nakita naman ni PBBM actual sa kanyang mata yung mga kailangang i-modernize doon sa pasilidad na yun. At sa katunayan, ang target nito ay 10 bilyon ang direktang economic value ngayong taon na i-allocate sa mga sumusunod. 46% sa suppliers at operating cost, 22% sa suporta sa mga magsasaka at 15% para sa mga empleyado. Laki 10 billion ang ina-allocate ng gobyerno. Trabahong nalilikha, mahigit 4,500 manufacturing jobs sa relihiyon ang naibigay ng CPAVI. Yan, Century. Yung manufacturing industry ng company na yon. Kasi majority ng mga probinsya sa Pilipinas ay nagpo-produce ng nyog. 69 out of how many provinces do we have? 82. 69 provinces nagpo-produce ng nyog. So malaking industriya siya. Again, napakaraming produkto. Sabi nga nila, yung coconut yan yung puno na wala kang sayang Yeah, it's a tree of life. Yeah, Kaya lahat tinawag tree of magagamit life. mo Lahat ng parte ng coconut ay napapakinabangan. Simula sa ugat niyan hanggang sa pinakadahon. So mga ka-BBM, huwag niyo po kalimutan Baka masyado kayo nag-i-enjoy sa aming tatlo. Huwag niyo kalimutan mag-comment. Basa tayo muna mga comment. Sige, maganda yan. Ayan, sabi ni Rodora at Atong Lai Asad. Ayan, binubuhay ang industry ng coconut. Tama po yan. Kasi malaking industriya. Dapat wag sayangin yung industriya. The fact na 2 million mahigit ang employed na Pilipino dyan, talagang kailangan suportahan ng gobyerno. Yan, basa yan. Jingjing, good evening po. Good evening po sa inyo rin. Si Cynthia Watanabe. Good evening, Palerista, Kakopi, Yayam Dizon. Gambate Kudasay. Well done, guys. Konbanwa. Ayan. Rodora Atong, yan. Basa na natin yung kayo. Kape po habang nakikinig yan. Yan, maganda yan. Kuha kayo ng kape nyo. So mga ka-BBM, punta tayo sa EDSA rehabilitation. Ayan, maganda pa topic dapat yan ngayon sisimulan na ngayong July. 16 dapat yan. Dapat sisimulan na yan ngayon. Next week na sana. Kaso, pinuspon na naman at sa 2026 na po yan gagawin, isa sa katuparan kasi nga, kita nyo naman yung panahon natin ngayon. Tag-ulan. At malapit na kasi yung Bear months. Christmas season yan, so mas titindi yung traffic. Naisip kasi ng ating Pangulo yung magiging epekto sa kabuhayan Ekonomiya. at sa araw-araw na pagkilos ng ating mga mamamayan. Kung maapektuhan sila ng gusto, may inconvenience sila ng gusto, hindi nga naman magiging maganda yon. Kaya ang gusto ng Pangulo, pag-aralan na mabuti na makagawa ng paraan para less inconvenience para sa ating mga kababayan. And may naisip na paraan. Ang DPWH isang araw may nabasa ko article na may technology na sila nagagamitin na mas mabilis yung magiging rehabilitation dyan sa EDSA. Ayos yun. Pupuliduhin na lang. Pupuliduhin na lang. Ang gusto kasi from 2 years na original plan, magiging dapat Shorten 6 months or less. Kasi imagine mo kung itutuloy mo yun ngayon, mag-Christmas season, napakarami. Ang daming malls within the EDSA, di ba? So, biruin nyo na lang yung traffic na maidudulot yan at tag-ulan pa. Kasi mga ka-BBM sa mga hindi lang updated kailangan talagang i-rehabilitate yung EDSA kasi napakatanda na ng kalsada na yan. Nakita nyo naman, ang dami na dyan, lubak-lubak, bako-bako. Yung mga bako-bako na yun po ang isa sa dahilan na nagkukos ng traffic dyan kasi imbis na smooth yung takbo ng sasakyan, magme-menor, yung iba, iiwas pa, kaya nakakakos talaga ng pag-delay ng takbo ng trapiko dyan sa EDSA. At saka aksidente. Iwas aksidente na rin. Road safety, isa din Tama actually lang sa priority yan. yan. BBM para makapaghanda-handa pa tayo. Kasi masyado pa traffic kapag nirenovate yan. Ang sinasabi lang ng ibang mga dealers, baka nagastos daw yung pondo. Hindi ganun kadali yun. Nadudukutin lang kung sino ba. Dudukutin lang. Pahira mo na ako. 10 billion dyan. Nadudukutin ko lang. Mga nakapag-aral kaya yun. Nakapag-aral kaya yung mga yun. Nakakatawa yung mga ganyang pag-iisip. No? Akala mo parang ililipat lang from one pocket to another pocket. Baka kasi ganun din dati. Baka
baka gano'n yung dati. Nasanay sila sa ganung galawan. Kay BBM, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Parang naalala ko tayo, nag-withdraw ng 125 million tapos na yan, nagastos agad Oo. 11 days. Hindi ganyan. Di ba? Hindi Nag-withdraw ganun. lang sa bagbag lang, di ba? Oo. Nasasanay kayo sa ganyan Oo. discount. So mga ka-BBM, puntahan natin itong napakagandang ginawa ni PBBM ngayong linggo na to na malaking tulong sa lahat ng Pilipino na gumagamit ng Wi-Fi. Uy, maganda yan. Oh, yan. Kasi etong PBBM nag-launch ng National Fiber Backbone Phase 2 and Phase 3 to digitally connect more Filipinos. Ibig sabihin, 78 million na Filipinos ang makikinabang dito sa proyekto na to ni PBBM. Kapag na-complete. Oo. Complete na. Oo. Sa Ano pa yan? Teka muna, ipaliwanag nyo lang yung muna sa ating mga kababayan yung phase 1 naman. Sige, phase 1 tayo. Yung phase 1, yan yung paglalatag ng fiber cable Okay, para mas mabilis, mas stable yung internet connection. correct. So sa correct. phase 1, nilatagan ng kable yan mula Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ang layo. I understand, 1,200. Yan Oo. tama, 1,200 kilometro. Fiber optics, no? Itong phase 2 and phase 3, mas marami pa pong mga lugar dyan sa Visayas at sa Mindanao yung lalatagan din ng fiber cable. Ito yung mga lugar. Yan, basa yan. In fact, from Cagayan Valley to Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas to Mindanao, ganun po kalayo yung lalatagan ng cable. Ang total na kilometrahe niyan ay 1,800 kilometers. Grabe. Napakahaba niyan. Pakahaba. Ang priority niyan, yung mga underserved na mga communities, yung mga far-flung areas, usually wala silang access unless merong Starlink na ibigay sa kanila. Correct. Kasi satellite ang Starlink, di ba? Ito, yung mga underserved areas, yan lalatagan mo lang ng kable para magkaroon sila ng access sa internet. Napakaganda niyan kasi kung ang target ng gobyerno ay talaga yung digitalization, Correct. no? Importante na meron kang reliable Oh. na internet connection. May Diba? video doon sa Palo eh, 'di ba? Yung pinapakita ro na connected na lahat eh, mula sa Batanes, meron diyan sa Oo, Mindanao, sinampulan connected tayo. na. Medyo niyabangan tayo ng DICT ng kanilang pinakita diyan sa Palo Leyte, May no? video ba Ayan, tayo? may video, may video. Okay, may video. Tuwan-tuwa ang Pangulo diyan. Mga kababayan, ang pinapasinayan natin ngayong Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone ay tulay ng impormasyon at ng serbisyo. Dahil dito, halos 1,800 kilometro ang nailatag para sa bagong fiber network na ito. Ngayon, pinapalawak pa natin ang programang sa programang ito sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, sa Bicol, sa Eastern Visayas, Central Mindanao. Dahil dito, mahigit 600 tanggapan ng gobyerno ang magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino, 17 million Filipinos. At kapag buo na ang National Fiber Backbone, maaari pang mabawasan ang gastos ng mga telco at internet provider dahil may sarili na tayong infrastruktura. Mas abot kayang internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Ito po ay tinatawag nating digital bayanihan. Ito ang isama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino para siguraduhin walang maiiwan sa digital world. Pero habang pinapalawak natin ang koneksyon sa bansa gamit ang mga fiber optic cable, huwag natin kalimutan ang koneksyon sa lupa. Alam ko po ang ramdam ninyo ang abala rito sa Leyte dahil sa kalagayan ng San Juanico Bridge. Mahabang pila, mabagal ang biyahe, maraming naaabala. Kaya sa DPWH, talagang tinutulak natin sila na bilisan ang retrofitting. Tapos, para matapos agad ng maayos. Inatasan ko na ang DPWH at DBM na hanapan agad ito ng solusyon. Agaran tayong kumilos
at patuloy na kikilos upang muling maging ligtas at matibay ang ating San Juanico Bridge. Mga kababayan, mula digital connectivity hanggang sa ating infrastruktura, patuloy nating binubuo ang mga tulay ng pag-asa. So yun, nakita nyo. Nakita nyo mga ka-BBM. Kita nyo. Diyan sa free wifi na yan, kasabay niya yung nangyari doon sa Leyte. Nakita nyo ba yung mga estudyante, mga ka-BBM? Nakita nyo yung dalawa yun? Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yung mga estudyante, halos talagang niyayakap nila si PBBM sa sobrang pasasalamat nila dahil sila meron libreng wifi na magagamit. Kasi napakalaking bagay ng libreng wifi. Una, yung gastos mo, di ba? Oh. Pupunta ka na sa park, hindi ka na maglo-load ng FB15. Savings na yan, 17 pesos na rin yun. Kung mabilis lang maubos yan. So kung may free wifi na sa lugar ninyo, malaking bagay yan. Magagamit mo yan sa pag-aaral mo. Hindi ka balinaw doon sa module mo, pwede mo i-search. Kasi libreng wifi na. Sa negosyo. Para sa estudyante, para sa negosyo, may online shopping ka, pwede mo lang gawin yan. Kasi libre na yung internet. Masyadong ginalingan ng DICT. Masyadong nagpasiklab kay Pabibo, no? Pabibo. President Bongbong Marcos. In fact, sa tuwa ni BBM, sabi niya, napakabilis. Mas mabilis pa sa ginagamit niya sa Malacanang. Dahil yung tinetest nila yung speed. Yes. Yung speed from 180 to 220 Mbps. Kaya sabi ni BBM, mas mabilis pa sa ginagamit ko sa Malacanang. Grabe. Kaya kinongratulate niya na husto ang DICT. Dahil talaga nagpasiklab ang DICT. Kung nagpapasiklab yung DICT, nagpapasiklab din itong mga operator natin nato dahil may video na naman tayong ipapanood para mas maintindihan nyo mga ka-BBM. Ito, panoorin natin. Kumikilos, walang drama, walang ingay, ngunit ramdam ang malasakit sa bawat sulok ng buhay. Di ka nangako ng langit, pero dahan-dahang binuo ang tiwalang rinasap ng mga taong mapalinlang. O yan, ha? Nakita nyo yung mga galak ng mga estudyante. Nagagalak sila kasi malakas, may free wifi na sila at nakita nila yung gwapo nating presidente. Surprise pa kasi yun eh. Wala naman silang ideya na pupunta yung presidente. Iba talaga kapag ang presidente mo, rockstar. O saan ka naman nakita mga ka-BBM ha? Ang internet dito sa Pilipinas, kailan nagsimula? Kung may idea kayo. Ako 2008 yata. O 2000 kasi 2000 nag-internet na ako eh. Mga Diba? ganyang period. O 2000, nag-internet na pa ako sa mga internet cafe. Pero bakit? Si PBBM lang nakaisip ng ganyan. Ngayon lang. Bakit ngayon lang? Plano niya pagdugtungin buong Luzon hanggang Mindanao ng internet na libre. Alam nyo kung bakit gusto talaga ni BBM na maging 100% ng internet connectivity sa ating bansa? Kasi sinabi niya sa kanyang speech mismo ng internet siya privilege. Siya privilege. Ganun ang pagtingin niya sa connectivity issue ng ating mga kababayan. Kumbaga, necessity na siya. Basic needs na siya. Isa na siya sa basic needs na dapat natin i-address. At nakita natin yan kung gaano ka problemado yung sitwasyon natin when it comes to internet connectivity during the pandemic. Hindi tayo pwedeng pumasok sa eskwelahan, di ba? Dahil may restrictions. Yung iba, yung mga probinsya, hindi makapagtuloy sa kanilang klase dahil mahina yung internet connection. Correct. Yung mga bata, usually walang access sa internet. So, paano yung pag-aaral nila? Kaya ano nangyari? Wala. Bokya ang ating mga ang ating comprehension. mag-aaral nung panahong yan. Ang maganda rito pag malakas na yung internet natin at libre, malaking tipid to sa mga dilis. Di ba? Dilis na naman! Malaking tipid to sa mga dilis kasi mas gaganahan sila manira niyan kasi libre na yung wifi nila, malakas pa yung wifi. Di ba? Kasi alam mo naman yung mga dilis, mga kulang sa isip, di ba? Dapat hindi ba paggamitin ng libreng wifi yun? Kahit pinapagamit na sa kanila yung libreng at malakas na wifi, sisiraan pa rin nila yung nagbigay sa kanila ng tulong na yun. Ganun yan. Katulad yung tungkol sa 20 pesos na bigas. Araw-araw tinitira nila sa social media. Pero araw-araw nakapila. Pero araw-araw naghahanap din ng kadiwa kung saan sila makabili ng 20 pesos. May mga kilala ko, halimbawa, beneficiary ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino program, bash lang ba siya gobyerno? Pero nakaka-payout sa gobyerno. Alam mo, nakita ko doon nga sa may, nagpunta ako sa Kadiwa, hindi ko sasabihin ko saan lugar nagpunta ako sa isang Kadiwa, nag-cover ako sa linggo ng 20 pesos kilo bigas. Kita ko meron doon.
Pangatlo sa pila, nakamaisog na damit. Di ba? Interviewin ko sana, kaso baka mabastusan. Kasi syempre karapatan din naman nila, kahit dilis ka, kahit matino kang Pilipino, karapatan mo bumili. Hindi pinipili. Hindi pinipili. Oo, walang pinipili si Hindi, mga ka-BBM, si Palerista po ay malakas lang mga tiyo yan. Pero ang totoo po, ang ating Pangulo, ating gobyerno ay talaga walang pinipili. Wala talaga pinipili. Kulay sa politika Oo naman. na Correct. pinagsisilbihan. Kasi isa lang naman presidente natin. Oo naman. O ito na nga, partner ha, huwag na tayong bagal-bagal. Etong utang ng magsasaka, panibagong bayad Uy. na naman to ni BBM. Ito ay, noong July 7 pala to, farmers sa Eastern Visaya ang natulungan nito. 1,293 agrarian reform beneficiaries, isipin mo ha, ang binigyan ng 2,000 certificates of condonation with release of mortgage. Mahigit 53 milyon kabuuang utang at interes ang nabura. Alinsunod sa Republic Act 1953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil yan kay PBBM. BBM, kung di ako nagkakamali, second year anniversary nung pinirmahan niyang Emancipation Act na yan. No? July 7, 2023 kasi yan, I think, napirmahan. No? Kaya ika-2 taon na niya. At sa ika-2 taon na yan, 53 million worth of loans na hindi nabayaran ng mga magsasaka ang kinondone na. Ibig sabihin, hindi na mabayaran. Part of the 57 billion pesos total debts of yung mga magsasaka na kinondone ng ating Ilang anniversary na yan? Pangalawa? Pangalawa pa lang. Pero 4,486 na yung magsasaka na bigyan ng titulo ng lupa at 6,000 hektarya ang lupa na naipamigay. Hindi, yan lang Ni yun nung PBBM. isang araw. Ito lang yan. Ito Yung lang ba event yun? yan. Oo, hindi pa yan yung kabuuan. Hindi pa Yes. yung kabuuan. Hindi pa. Eh di mas malaki pa yan. Mas malaki dyan. Mas marami pang natulungan. Correct. At naisip si BBM na naman nakaisip Ay, niya. yun nga eh. Diba? Kasi gobyerno naman yan. Di ba Oo. kung ikaw naman, ang gobyerno, marami namang pera. O sige, ang sinasabi ng gobyerno dyan, wag mo na bayaran yan. Kasi ang layunin yan, isa sa yung Emancipation Act, ikaw problemado ka, magsasaka ka eh. Oo. Kasi pagising mo, may utang ako, kakayod ako para bayaran ko yung Wala utang nang ko. motivation. Ngayon, Demotivated na sila kasi Wala nang iniisip utang eh. nila utang nila. Lagi. Ngayon, ganado ka na, gigising ka, magtatanim ako. Kasi para sa pamilya ko na to. Para sa Sarili niya na kasi. Correct. Ah. Hindi mo na ibabayad ng utang. Isa rin yung paraan para pasiglahin ang ating agriculture, especially sa pagtatanim ng bigas, no? Dahil nga napabayaan ng ilang dekada ng mga previous administrations, no? Napabayaan ang agrikultura, kaya nung panahon na ni BBM, no, hindi na dapat mangyari yan. Kaya ganyan ang kanyang isa sa mga solusyon. Alam niyo mga kabibi, bakit si PBBM ang nakaisip neto, ha? Hindi kasi siya nagbubulsa-bulsa, hindi gaya ng iba. Imbis na ibubulsa, ibinabayad niya sa utang ng magsasaka. Ganun ka bait ang ating presidente na talagang inuuna niya ang kapakanan ng mga magsasaka kasi nga hindi siya yung nagbubulsa. At makikita mo yung malasakit niya. Yung malasakit niya sa farmers. Kasi mapupunta din naman sa gobyerno yan. Oo. Para saan ba ang gobyerno? Para sa tao. Diba? Hindi wag niyo na bayaran yan. Oo. Burahin na natin yan. Yung pinakakaasan yung titulo, ibigay natin. Sabi nga niya, kapag maganda ang buhay ng magsasaka, maganda buhay ng mga Pilipino kasi sila papakain sa atin. Correct. Take note mga ka-BBM, na nabanggit ni Secretary Laurel sa Nueva Ecija nung siya ay ma-interview na ngayong taon will be a banner year sa pag-harvest ng bigas. Oh. Lalo na kung hindi magkakaroon ng matinding pag-ulan, Bagyo. pagbaha o bagyo. Oh. No? Magiging banner year itong taon na to sa kasaysayan ng ating bansa. Pagdating sa pag-ani ng bigas. Kasi Alam- last year, nataasan na Ng natin yung palay production. pala. Natasan ba Oh, natin? mas mataas yung production natin. Highest in history. Tapos ngayon pa pala. Oo, Banner ngayon year. pa. Wow. Dahil nga sa lahat na ng paraan ginagawa ng ating Pangulo, no, para ma-improve ang situation natin pagdating sa pag-ani ng palay. Alam niyo mga ka-BBM, sa totoo lang ha, kapag baba ni PBBM sa pwesto sa 2028, mamimiss siya ng mga tao, Hahanapin. lalo na nung magsasaka at saka mangingisda kasi siya lang yung presidente na talagang hands-on sa kanila. Talagang ini-spoil niya yung magsasaka at saka yung mangingisda na talagang sila yung unang nagpapakain sa atin. So sigurado magkakatotoo yung sinabi ni Mr. Ramon Ang. Oh. Kung matatandaan nyo, last year in-interview siya ni Anthony Taberna. Sinabi niya na itong Pangulo na to, kapag katapos ng kanyang termino, mamimiss siya ng taong bayan. Hanapin siya ng tao. Oh. Dahil sa mga ginagawa niya. Last year pa sinabi Halata yun. naman, Eh, halata. ikaw ngayon sinabi mo. Oh, Ibig sabihin talagang halata mukhang naman. ganun ang mangyayari. Kaya yung papalit sa kanya, isusunod sa kanya, medyo Ay, stress mahihirapan kasi ang taas ng standard Oo. niya, Senator.
May nagsasabi ngayon, sana extend daw si PBBM ng 24 years. Maraming Grabe, 60 ano na si BBM, 67, 68, at maraming 67 tataas. ata. Maraming tataas ang kilay. Hindi, malabo siya ma-extend, malabo. Pero, malay mo. Kasi diba? nire-respeto ng presidente ang Oo. konstitusyon. Malinaw Oo, naman yan. oo. Nasa ating konstitusyon yan na tanging 6 na taon lang at walang Kasi re-election. tingnan mo Hindi mangyayari yun kasi alam Ah. niyo itong Pangulo natin, napaka-decente nito. Correct. Ilang, Correct. ilang presidente na yung nagdaan. Ba? Mm. Tanging ama lang niya at siya yung minahal talaga ng todo ng tao. Totoo. Diba? Kasi tingnan mo naman yung kanila mga proyekto malapit sa bitukan ng mga tao. Talagang ramdam na ramdam. O, sa LRT lang eh. Yung libreng sakay dyan tuwing linggo eh. Na-free yung tatlo, di ba? Oo. O, walang nakagawa niyan. Si discount, 50% discount. Simple lang yan, ha? Tapos mga dilis, nakikisakay. Oo. Tapos Ito, sinobrahan pa yung mga promo na buy one, take one. Oo. Ito hindi eh. Buy one, get 3 free. Oo. Again, mapupunta rin sa gobyerno yan. Pero di ba Oo. gobyerno yan? Gobyerno para sa tao, tao para sa gobyerno. Saka makita kasi ng ganyan presidente, ha? Eto, ha? Presidente, namigay kaganina doon sa Luneta Grandstand, ha? 387 na ambulansya o patient transport vehicles. Etong mga ambulansya na to, ipinamigay ni PBBM sa mga lungsod dito sa buong Luzon. Yung nagkakamali, may nakita nga ako kanina, Mindoro eh. May video ba tayo dyan? Meron. Ito. Tingnan nyo kung magaling yung Panoorin nyo yung video na ginawa to kanina. para makita nyo si Toyota, ano yan? Grandia Grandia. siguro yan. Napakaganda. Mahal yan. 1.6, 1.7 million ata. Mindanao. 123 to be exact sa Eastern Visayas. At pinangako ng Pangulo na bago matapos ang taon, no, lahat ng cities and municipalities sa buong Pilipinas ay magkakaroon. Correct. Oh. Alam nyo mga ka-BBM, tininan ko yung loob niyan, ha? Yung loob ng ambulansya na yan, napakaluwang. Ay, 3 dilis kasya dyan, tabi-tabi. So ibig mo sabihin sila na lang ang kulang. Oo, sila talaga ang hinihintay dyan. At kompleto na yan. Kompleto. May wheelchair. May oxygen lahat. Nandiyan dyan na yan Napakaganda nga ambulansya na yan. talaga. Stretcher. Oo. Pasyente na lang kulang. Dilis na lang na pasyente kulang dyan. O isipin mo, di ba? Isipin mo. Ito, isa na namang napakaganda, napakatibay na ebidensya kung nasaan ang puso ng ating Pangulo at ng kanyang administrasyon. At sa tulong ng mga kanyang tauhan, tulad ni Mr. Mel Robles ng Yun. PCSO, Ang galing niyan. na talagang nagpakitang gilas din. No? Oo. At kung di ako nagkakamali, one of the biggest distribution ng ganitong klaseng transport vehicle. Ginis yan. Sa buong mundo. Buong mundo. Pang-ginis yan. Oh, ang ginawa, ganun lang naman ang kaya ni Mel Robles, no? Walang-wala si Mr. Mel Robles. Pangginis yung ginawa ni Secretary Mel Robles, pangginis. Pinakamaraming ambulansya na nabigay. Bukod pa yan sa 680 units na na-distribute simula 2022 hanggang 2025. Kasi yearly po yan. plus Yearly. almost Yes. 600 ngayon ulit. So 1,200. Correct. So konti na lang pala mapufulfill na yung 1,600 plus na cities 1,600 and municipalities sa buong Pilipinas. Magkaroon, 1,642. At may mga kasunod pa po yan na schedule. Yeah.
Kaya malaking pasasalamat natin sa mga consumers, sa mga tumataya sa mga palaro ng PCSO. Diyan po napupunta yung inyong itinataya sa PCSO. And maraming salamat din of course sa PCSO kay General Manager Mel Robles sa mga ambulance. Actually, hindi nabibili niya ng LGU. Kaya malaking bagay po para sa kanila yan. At malaking bagay din sa mga residente na mag-a-avail na ganitong services. Alam nyo, sige. Ang PCSO, wala naman talagang tigil sa kakatulong yan no? Pati sa mga health needs ng ating mga kababayan, pati sa tukol sa sports, nagbibigay din sila, no? Generous, very generous. Napaka purposeful ng kanilang existence dito sa ating Totoo lang, mahirap trabaho. pamahalaan. Mahirap trabaho ni Sec Robles. Napakahirap. So ito, basa tayo ng mga comment. Ayan, si Maria Estrella Leteski. Grabe ang improve ng Pilipinas ngayon. Sobrang ganda po. Oh, tama ka po ma'am, di ka po nagkamali. Kay Annabel Tavares of Yasa, yan, the best talaga ang president now. Kaya mahirapan yung papalit. Mataas ang standards. Si Bethelyn Friedman. Salute to you mga PBBM vloggers. Ipagpapatuloy ninyo ang ginagawa ninyo para may pahiwatig o may paliwanag ninyo ang mga ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless you all. Ayan, sabi ni Star Barrett. mabuhay ang ating PBBM, mabuhay ang mga vloggers ng bagong Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tama. Salamat. Thank you. PBBM, sana ma-extend. Ay, sana nga po. Ng 24 years. Sir, ilang dilis ba kasya sa ambulance? Tatlo. Tingin ko kasya tatlo dyan. Kasi isa lang ang oxygen. So mga kabibigyan, huwag niyo po kalimutan na bago tayo pumunta sa segment 2 natin, pakishare po itong podcast natin na to ngayon at mag-comment po kayo dyan para active po ang ating comment section para i-recommend ni FB itong podcast natin. Ay, correct. Sige, dumako na tayo sa second segment ng ating Salamat PBBM Podcast. Ito, good news na naman ito ka-Coffee dahil bibigyan tayo ng mga destroyer ships mula po dyan sa Japan. Ito, maganda rin ito. Pagpapatibay din ito sa ating pagprotekta sa ating soberanya, pagprotekta sa ating teritoryo, lalo na po dyan sa West Philippine Sea. Napaka-generous naman ng Japan at bibigyan tayo ng 6 na Abukuma-class destroyer escorts mula po yan sa Maritime Self-Defense Force ng Japan. At recently, may mga pinag-uusapan na po yung ipapadala mga eksperto ng Philippine Navy papunta dyan sa Japan para isuriin, i-check itong mga barkong pandigma na ibibigay po sa atin. Alam niyo mga kabibim, nakikita niyo yung nandiyan dyan sa screen, kung mapapalakihan ba natin yung screen? Pwede palakihan pa para makita nila. Yan. Nakikita niyo yung mga barko na yan. Yan lang naman yung achievement ni PBBM. Screenshot nyo na lang, hindi ko na mabasahin kasi medyo maliit. Yan, nakita nyo yung mga barko na yan. Hindi lang isa, mga 2 hanggang 6 na peraso bawat isa niyan. Yan yung mga achievement ni PBBM na magtatanggol sa ating karagatan. Lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Kaya sa mga naghahanap ng proyekto, ayun, nandiyan na. Pwede kayong sumama papuntang Kalayaan Island pag nagpatrolya yan. Screenshot na lang. Oo, screenshot na lang. Pwede ko ipaliwanag ng konti. Sige yan. Ito kasing pagpapaganda o pag-improve ng defense capability ng ating bansa ay naayon sa AFP Modernization Law. No? Yan is under RA 10349. No? Sa batas na yan, nagkaroon ng 5-year period, 5-year period kung saan may mga iba't ibang focus ang ating gobyerno ng mga sandata o kagamitan na bibilhin. No, nagsimula yan 2013 to 2017 sa panahon ni Pinoy. Tapos 2018 to 2023. No? Tapos ngayon sa panahon ni PBBM 2024 to 2028. Pero nagkaroon ng mga adjustment dahil nga sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ang naging objective na ngayon ng ating bansa, from before na ang focus natin is internal security dahil nga sa mga pakikipaglaban sa NPA, sa mga Muslim rebels. Sayap. Hindi na tayo doon nagpo-focus. Correct. Nagpo-focus na tayo sa tinatawag na external defense capability. No? Kaya dahil diyan sa pagbabago ng focus na yan, ininkrisan ng ating gobyerno, especially niti BBBM, ang budget natin sa pag-acquire ng mga
kagamitan, pangdepensa. No, hindi pandigma. Gamitin na lang natin yung term na pangdepensa dahil hindi naman tayo makikipagdigma, no? Pangdepensa sa ating bansa. Kaya ang budget na nilaan diyan ngayon, no, sa Horizon 3 na tinatawag, yung Horizon 1, 2, 3 nga yan, no? Under Horizon 3, ang budget na ligay diyan is $35 billion, no? Or 2 trillion pesos. Ganun kalaki. Opo. Laki, Ganun kalaki po. Naka-tranches naman yan. Nakaplano na yan. Kaya magkakaroon tayo ng pagkakataon, kung mapapansin nyo, from time to time, nagkakaroon ng balita na nag-acquire tayo ng jet planes, ganyan, di ba? Mga barko, ganyan, no? Dahil nga may budget na nilaan dyan. At pagbaba ni BBM, lalakihan pa yan. Magiging more than $60 billion ang budget. Bakit importante na paigtingin natin yung i-modernize natin yung ating kagamitang mga pandigma o pandepensa, di ba? Kasi kung makikita, di ba, China, ibubuli tayo. Wala kayong kakayahan eh. Masyado kayong dependent sa US eh. O hindi kailangan natin, we stand on our own. Paano? Gaganda yung ating sandatahang lakas kung hindi po ponduhan. So importante na ponduhan yan. So nasa tamang direksyon po tayo. Swerte na lang yung mga donasyon, pero hindi mo naman ini-expect na may magbibigay ng mga kagamitang pandigma. No? Pero ponduhan talaga yan. Mag-allocate tayo ng pondo para i-modernize yung ating mga kagamitang pandepensa. Para magkaroon man ng tinatawag nga na credible defense capability. Correct. Alam niyo, swerte tayo si BBM, ang presidente natin ngayon, at talagang solid yung puso niya bilang pagiging makabayang Pilipino. Walang pakiling-kiling sa iba. At yung mga foreign, yung mga ibang bansa, masyadong generous sa atin eh. Di ba? Gusto makipag-partner sa atin, magkaroon tayo ng ganitong exercises, bibigyan tayo ng mga barko libre. Kasi tiwala sila sa presidente. Kasi kung hindi sila nagtitiwala kay PBBM, bakit nila ibibigay sa atin yan? Hindi ibigay nila sa ibang bansa na kagaya natin, developing countries. Alam mo kung bakit? Malakas kasi yung karisma ni PBBM sa kanila. Alam kasi nilang matino, hindi magnanakaw. Correct. Yun lang yun. Nakikita rin kasi ng mga leaders sa ibang bansa kung anong ginagawa ng ating kapitbahay. Correct. At the same time, nasa interest din kasi nila na maging free ang flow ng transport or ng ships dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung yan ay aariin ng isang bansa tulad ng China at may hirapan ng ibang bansa na dumaan dyan, no, maapektuhan ang commerce and trade ng kanilang bansa. So under this administration, titindi pa yung ating maritime defense under the administration of PBBM dahil mas marami pang mga bansa nakikipag-usap sa Pilipinas na magkaroon tayo ng mga bilateral exercises, joint exercises. Kasi bukod doon sa mga treaties, bukod doon sa mga kagamitan na yan, kagamitang pandigma, importante din yung trainings ng ating mga personnel, ng crew. Kasi bibigay sa atin yan, hindi mo naman siya alam i-operate. Yan din yung isa sa nagiging focus ngayon, yung mga bilateral exercises, no, kasama with other countries. So eto pa, yung stress ng China, yung Typhoon missile. Correct. Yan, stress sila dyan sa missile na yan. Dahil wala tayo niyan dati. Wala. Katulad nagkaroon tayo ng BrahMos missile from India. Kasi si PBBM lang ang pumayag na mag-deploy ng ganyan sa Pilipinas. Kasi yung Typhoon missile na yan, yan yung pangontra just in case just in case bombahin tayo ng bomba, anong missile nung ibang bansa, yan ang haharang bago tumama sa lupa natin. Kumbaga interceptor yung Typhoon missile na yan. At yan yung pinuprotesta ng China na paalisin dito sa atin. Ba? Sabi nga, bakit namin naalisin? Dadagdagan pa namin, sabi ni BBM. Hindi tayo nakikipagdigma. Hindi tayo nakikipagdigma. Pero importante din i-modernize natin yung ating mga kagamitan. Para hindi naman tayo binubuli-buli na lang. Kinakawawalan tayo. And speaking of West Philippine Sea, trending rin ka-coffee, mga ka-BBM, no? Yung pagtutol na naman ng China sa pagpapalabas ng isang documentary. Ay, ganun? Kasi nabalitaan nyo na ba itong food delivery documentary? Paliwanag mo nga yan, ka-coffee. Meron kasing isang documentary na gawang Pilipino, no? Supposedly ilalabas yan sa Pure Gold Cine Panalo. Unfortunately, due to some external factors, hindi na ilabas yan dito sa Pilipinas. Pero marami pong parangal na natanggap sa ibang bansa yan. Nagkaroon ng film festival dyan sa Australia. Nalaman ng China, ipapalabas yung documentary na yan. Sige, play muna natin yung video para magkaroon tayo ng ideya. Ito yung video na hindi pinalabas dito. Hindi pinalabas sa Pilipinas. Ano to? Ano lang? Teaser or ano? Teaser video lang yan.
yan mga ka-BBM ha. Ang title po ng documentary na palabas na yan ay Food Delivery Fresh from West Philippine Sea. Ngayon, From the West Philippine ang nagtataka ako mga ka-BBM, bakit kaya ayaw ng China ipalabas dito yan? Ano ba yung mapapanood yan ng mga Pilipino na ikinatatakot nila na mabunyag? Kasi, sige sir. Kasi nakita ko lang sa aking pagbabasa lang din. Di pa naman natin napapanood yan. Yung ordinaryong sakripisyo, pakikibaka o pangingisda ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ay naging makabansang laban para sa katarungan, para sa kabuhayan, para sa kalayaan. So, kumbaga, yung ordinary na araw-araw na ginagawa nila, parang hindi na ganun ang nagiging sitwasyon. Dahil every time na lang na mapapalaot sila, no, talagang buhay ang kanilang sinasakripisyo. Buhay ang kanilang pinupuhunan. Mahirap na nga yung mangingisda ka dahil nasa laot ka. Lahat ng pwede aksidente, pwede mangyari. What more kung meron pang nagbubuli sa'yo? Harang sa'yo. Meron pang naghaharas sa'yo. Meron pang nag-laser gun sa'yo. Meron pang nagbabangga sa iyong maliit na bangka. No? Kaya naging maganda. Naging makatotohanan, makabuluhan itong food delivery fresh from the Sa perspective ng Pilipinas. Pero sa perspective ng China, Sama. fake narrative yan. Oh. Yan ay may mga claims daw tayo dyan ng mga unsupported. Kaya sumulat sila. Good thing na yung organizer ay hindi nila pinakinggan yung request ng consulate ng China na wag nang ipalabas yan. Pinagpatuloy pa rin po nila. Pinalabas pa rin po itong documentary na ito. Hopefully, no, magkaroon din ng screening yan dito sa Pilipinas kasi importante din na makita natin yan kasi maraming mga Pilipino na kinakailangan din ng ganyan mga content na social issues ito, ginigising sila sa katotohanan para din makapaghikayat ng suporta. Nung nakaraan lang, nanalo sa New Zealand. Correct. Nabigyan ng award. Yung palabas na yan. Yes, oo. And bukod dyan, bilang pagsuporta din sa West Philippine Sea, may magaganap po na fun run. Nako, hinihikayat po natin yung ating mga kababayan, mga ka-BBM, na makilahok po tayo dito sa takbo para sa West Philippine Sea. Magaganap po yan sa July 27 sa Quirino Grandstand. Yan, may video tayo dyan para sa detalye. Andiyan ba si Commodore Tariela? Yan. For sure. Tapos, nais po namin kayong imbitahan na lumahok sa takbo para sa West Philippine Sea. Ito'y gaganapin sa Quirino Grandstand sa July 27. Nagbabalik ito matapos ang matagumpay na nationwide series noong 2024. Layo na aktibidad na palawakin pa ang kamalayan ng mga Pilipino at suportahan ang paglaban ng Pilipinas para sa ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Ihanda ng inyong running shoes at lumahok sa takbuhan sa Quirino Grandstand para lumahok sa 3,000, 5,000 at 10,000 kilometer run. Tumakbo po tayo para sa karapatan ng ating bansa. Oy, ayos. So ito, may nagpapa-shoutout. Si Vince Ward. kaibigan nating vlogger din, Oy, BBM sikat vlogger, yan, si Vince Ward. Yan, pa-shoutout din sa'yo. Yan, 1.1 million followers sa Facebook nakikinig sa atin. Oy, share mo na, Vince Ward. Ayan. Share Yung mo video ang aming natin. podcast, boss. So yan, kita nyo yung takbo sa West Philippine Sea na July July 27. 27. Yan. Puntahan po ninyo to sa mga gusto ng magpapawis, gusto umayos-ayos yung takbo ng dugo sa katawan. To, umatin kayo rito at makakatulong pa kayo dito sa bansa natin. Bukod sa physical benefits na may bibigay sa inyo yan, yung pagpapalawak din ng kamalayan patungkol sa usapin Awareness tungkol sa ng West Philippine Sea. Kasi kinakailangan natin ng suporta. Dapat tayo mismo suportahan natin, i-insist natin ang West Philippine Sea. Huwag natin tularan yung ibang mga content creators na halos ibigay na yung West Philippine Sea sa China. Sa atin po yan. So importante itong fun run na yan. Bakit importante maipakita sa mga tao ang nangyayari tungkol sa West Philippine Sea? Dahil kawawa po ang ating mga mangingisda doon. Yung Correct. sakripisyo po na pinoprovide nila sa kanilang mga pamilya para lang makakain. At para na rin sa mga Pilipino na umaasang makabili sa mga mangingisda ng mga isda, no, na kanilang binibenta sa mga palengke. Napakalaking bagay po yun. Sila po ay mga modern day heroes katulad ng ating mga magsasaka
No? Kaya- Buhay po ang kanilang sinasakripisyo, buhay po ang kanilang ini-invest sa kanilang ginagawa. Kaya suportahan po natin sila. Yan. Etong Coast Guard, palakpakan natin sa trabaho nila sa pagbantay dyan sa ating karagatan na West Philippines Sea. Kasi hindi biro yung trabaho nila. Buwis buhay sila dyan. Nakikita naman natin, lalo na pag binubomba sila ng water cannon. Hindi biro po yun dahil talagang pwedeng malagay sa alanganin ng buhay nila sa pagbantay sa ating West Philippine Sea. Ako gusto kong palakpakan si Commodore J. Tariela Ayan. dahil, Sana dahil nagsampa ng cyber libel. Sa Thank you, content creator sir. na paray pakalat ng Kaya, fake news. kaya mga kababayan ha, sa 2028, mag-i-elect na naman tayo ng bagong presidente. Ingat tayo sa pagboto. Dapat yung mga hindi nababayaran ng China, ha, yung magiging presidente natin, dapat matino gaya ni PBBM. Makabayan, matapang, at hindi yung nababayaran ng China. Hindi ibebenta ang West Philippine Sea. Oo, nako, babalik na naman tayo sa zero. Paghihirap na naman ng Pilipinas. Ngayon, naiangat na ni BBM yung Pilipinas. Napaganda niya na. Baka bumalik na naman tayo sa zero. Hindi, ang kagandahan kasi nagawa ni PBBM yung pag-increase or pag-improve ng image and reputation ng ating bansa sa international community. Oo. No? Na nung nakaraang panahon ay nasira dahil sa mga pinagagawa. Okay, ito naman ha, usaping labor force naman kasi good news po ito ha. Pumalo po sa 52.3 million pesos. 52.3 million po yung ating labor force. Ibig sabihin, ganyan po karami mga Pilipino na ang may trabaho. At kasabay po niyan ay umangat sa 96.1% yung employment rate dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, maraming trabaho po yung na-generate ng ating kasalukuyang administrasyon. Isa sa pinakamababang unemployment rate, 3.9 po nitong nakaraan Correct. lang. Gaya ng sabi ni Highest since 2005. Kaya may, yung labor may force video natin. tayo, may video tayo. Sige. Panoorin muna natin para maintindihan nila. Mga Pilipino. Alinsunod sa commitment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang maraming Pilipino, nakapagtala ang Pilipinas ng mataas na labor force participation rate ngayong taon. Sa ulat ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, batay na rin sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa 65.8% ang labor force sa bansa nitong May 2025. Mas mataas ito sa 64.8% na naitala noong May 2024. Nangangahulugan na mayroong dagdag na 1.4 million Filipinos ang kabilang sa labor force sa ilalim ng Marcos administration. Bumaba naman ang bilang ng unemployment rate noong May 2025, 3.9% mula sa 4.1% noong May 2024. Layo ng Marcos administration na pataasin pa ang bilang ng mga Pilipino na magbigyan ng trabaho sa ilalim ng bagong Pilipinas. Trabaho. Ilan yun? Ilan? 1.8? 1.4 additional lang yan. 1.4 million Pilipino. Additional ang lang yan sa labor force. pumasok sa additional. first one. Kaya pala konti na lang ng mga dilis nagbabas kay BBM kasi may trabaho na. Di ba? hindi mo napansin? Oo, Hindi na masyadong nagtatrabaho na. madami. Wala na masyado nagbabas kay BBM. O kasi Nabawasan. nakakuha na ng trabaho. Nabawasan. Oo. Yung kaliwat kanan ng mga job fairs na binubuksan ng ating gobyerno. Oo. And in fairness sa yung peso sa local government unit, malaki rin yung nagagawa nila. Oo. Kasi marami silang services na ibinibigay no, sa mga naghahanap po ng trabaho. Halimbawa yung job matching, simpleng job matching, no, nakakatulong yan. Yung career guidance, lalo na po yung mga fresh graduates, yan ang kinakailangan ng suporta yan, ng assistance. Interview coaching. Oo. Kasi fresh grad ka, hindi mo alam, paano ko ba sasagutin yung employer ko, ano yung dapat expectation, sa malaking bagay po yan, yung ginagawa po ng gobyerno para tulungan itong mga fresh graduates para makahanap sila ng trabaho. Tama yun. So, pasa muna tayo saglit ng comment. May importante comment yan. No? Sabi, always praying for our country Philippines. Glory to God. Si Next. Marilyn Vera. Next. Jocelyn Legaspi. Hello sa inyong tatlo. Pa-shoutout po and pa-follow na rin po. Salamat. Kay Rowie, Manuela Oleta, i-share ko kayo sa mga ka-BBM natin, guys. Wow, thank you, thank you. Yun yan. Next. Xingwang haha. Yan. Okay, punta tayo sa importanteng balitaktakan. No?
gusto ko sanang pag-usapan natin yung mga recent narratives ng mga haters, critics, and bashers ng ating Pangulo. No? Sinasabi nila na ang Pangulo ikot ng ikot, bigay dito, bigay doon, papoto off dito, papoto off doon, para lang magkaroon ng magandang report sa kanyang forthcoming SONA this July 28, 2025. No? Kayong dalawa, ano masasabi niyo doon? Ako, mas okay na yun. Kesa naman yung bakasyon dito, bakasyon doon, tapos hihingi ng malaking budget. Oo nga. Di ba? Oo. Kumbaga, aksyon, hindi Oo. bakasyon. Si BBM, aksyon ang ginagawa. Yung isa, bakasyon, hihingi pa ng malaking budget, hindi nahiya. Halos 1 billion na. Itong mga sinasabi nila photo op lang yan. Buti nga may photo op. Kasi nakikita nyo na nagtatrabaho yung presidente. Ano kumpara sa SONA? Noon, bago mag-2025 elections, yun din ang sinasabi ninyo, para sa 2025 elections, wala na kayong bagong narrative. Di ba? Nagtatrabaho ang presidente, natural, may media na magko-cover. Ano? Lalo magagalit ang media kung hindi mo i-allow na mag-cover yan. Nalilito na ako sa mga dilis natin. Pag hindi nagtrabaho, galit. Pag nagtrabaho, Galit. Oo. Hindi mga ka-BBM, kung mapapansin nyo or kung matatandaan nyo, nung in-interview siya ni Anthony Taberna sa first podcast niya, ano ba sabi niya? Ina-acknowledge niya ang mga pagkukulang ng gobyerno. Correct. At isa sa mga malaking bagay na sinabi niya ay hindi nararamdaman ang gobyerno ng mga nasa laylayan o ng ating taong bayan. Kaya anong sinabi niya? Papakita namin sa inyo within the next few months, no, na andyan ang gobyerno para sa inyo. In fact, nagkaroon pa siya ng requirement na mag-courtesy resignation ng ating mga secretaries, di ba? So ginawa niya yon. And after that, halos every week, thrice every week, no? Nasaan siya? Nasa taong bayan, nasa baba, namimigay ng kung ano-ano, katulad yung pinamigay sa Nueva Ecija para sa mga magsasaka. Nag-i-implement ng benting bigas para sa mga yung vulnerable sectors, di ba? So, ginagawa niya to para maipakita sa taong bayan ang malasakit, ang puso ng ating Pangulo ay nasa kanila. At nagtatrabaho kasi ang presidente. Correct. Kaya mga kabibi, ipagdasal natin ang ating presidente kasi nakita nyo naman, kaliwat kanan yung trabaho niya sa isang linggo, hindi lang 3, 4, 5 paminsan. Sa kabila ng kanyang edad, senior na yan, si BBM. Pero ganun pa rin kasipag. Diba? Saka na makakita ng ganyang presidente na sa kabila ng kanyang edad, talagang kaliwat kanan ang trabaho para maramdaman ng Pilipino. Partida, isa na lang kidney niyan. Oo, hindi gaya. Ayoko magseta. Kung dalawa pa kidney niyan. Oo. Pansinin lang natin, na-observe ko lang sa presidente, Lunes, usually kasi pag nag-event tumutuhog, tuhog-tuhog. Hindi niya sinasayang yung isang biyahe. Correct. One reason na very strategic yan. Papupuntahan mo isang event, 2 event, 3 event na geographically close to each other. Correct. Yung style niya. Pag Martes, cabinet meeting yan. So focus siya, syempre kailangan pag-aralan yung priority. Miyerkules, magugulat ka na naman, susulpot na naman. Susulpot na naman sa kung saan-saan. May event na naman, hanggang Sabado yan. Ang pahinga na lang Linggo. Sa dami ng events, alam mo, sa dami ng event ni PBBM, sa dami ng trabaho niya, nasisira ang schedule nating tatlo. Kapag may importante kang lakad, pag may lakad ka, hindi mo magagawa pag may event si BBM. Correct. Kasi mas importante kailangan maibalita kasi sa tao. Kailangan may balita po namin sa inyo Kasi, ang nangyayari sa ating gobyerno, ang ginagawa ng ating Pangulo. Dahil nga po ang lumabas na resulta ng mga surveys ay parang wala daw na nakikita o ginagawa ang ating Pangulo, which is hindi naman totoo. Dahil ng mga nakaraan po, sa totoo lang, ang lahat ng plano o programs na nilatag ay pang long term. At yung ibang long term na yon na ginawa ng 22, 23 programs or plans, no? Ngayon nangyayari na. Okay. Katulad po nung fiber optic backbone na yan. Correct. Hindi naman po madaling gawin yan. Nilatag po yan nung ibang panahon, 22, 23, 24. Tapos ngayon po, ini-inaugurate na. Ang 20 pesos na bigas, hindi rin po naman mabilis lang. Agad-agad yan eh. Agad-agad na implement yan. Kailangan po ng merong siguradong supply, no? At kailangan po ma-increase muna ang productivity ng ating rice sector, Tama. no? Ang rice farmers para ma-implement po yung 20 pesos na bigas na yan. So, sa makatuwid, no? Ngayon po inaani, no, yung mga nilatag na programa nung mga nakarang taon, no? Kasi nga ang pagpo-provide po ng serbisyo sa
taong bayan, meron po yan short term, meron po yan medium term, meron po yan long term. No? Yan po ang pinapaliwanag ng ating Pangulo. Ngayon po, ang ginagawa ng Pangulo, pinagsasabay niya ng halos yung pag-i-implement ng mga long term na nagawa at yung short term, pinagsasabay niya na para talagang maramdaman ng taong bayan ang kanyang ginagawa. Isingit mo pa dyan yung validation, verification sa mga accomplishment reports ng mga head of agencies. At the same time, yung sustainability. Tinitiyak na ng presidente yan na dapat masustain yan. Kasi yung sinasabi ng mga kritiko, hanggang ngayon taon lang yan. Hindi yan naabot ng 2028. Pero presidente mismo nagsasabi, masusustain namin yan. Ano sagot ng presidente? Watch me. Watch me. Diba? Ano Ako, pa bang guarantee? Ano pa bang pagsisiguro ang gusto mo? Presidente na nga mismo nagsabi, watch me. Ako naniniwala ako yan, di ba? Negosyo natin bigas. Naniniwala ako yan, kayang isustain ng gobyerno ang 20 pesos per kilong bigas hanggang pagbaba niya. Kasi bakit? Kitang-kita ko yung pagdami ng bigas sa bawat rice mill na napupuntahan Totoo yan. ko. Totoo. Puno-puno ang mga tambak yung mga bodega nila Totoo ng po bigas. Kaya naniniwala ako kayang-kaya yan. Hindi naman po kasi magmumura ang bigas natin kung konti talaga ang supply. Oo. Basic po yan, law of supply and demand. Kaya po napapababa ang presyo ng bigas ngayon because meron pong enough stocks, may enough supply po. Yung pagkakaroon ng enough stocks, enough supply, hindi po mangyayari overnight yan. Dahil po yan sa mga plano o mga batas o programa na nilatag na ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 pagkaupo niya. May planong sinusundan. Nung isang araw na-discuss din natin ito. Ang presidente nagdidesisyon hindi dahil lumabas sa survey na ganyan. Diba? Sabi ng presidente, hindi namin babaguhin yung plano namin dahil lumabas sa publiko sa Asia or SWS na ganito yung perception ng tao sa isang bagay. Hindi yun. Kailangan scientific. Correct. Bawat programa na i-implement, may batayan yan. Nagkaroon ng feasibility studies bago mo gawin yan. Correct. Hindi mo babaguhin yan just because of a result ng isang research firm, isang survey firm na alam mong commission ng dilis. Di ba? Gaya na sinabi ko kanina, sinabi ni Secretary Laurel ng Department of Agriculture na itong taon na to will be a banner year. Yeah. A record-breaking year sa pag-ani ng palay. No? Kaya palagay po namin ay tuloy-tuloy ang pagbebenta ng murang bigas. At as a matter of fact, no, yan po ang naging malaking epekto. Kaya ang baba po ng ating inflation itong nakaraang June, no, naging 1.4% na lang po dahil ang bigas, ang presyo po ng bigas ay talagang malaki ang binaba. Kasi si PBBM, hindi kasi yan hindi siya yung tao na puro chismis yung inuuna. Trabaho yan ng trabaho, kita naman natin eh. Hindi yan nagsasalita ng mga walang kakwenta-kwenta. Lahat ng lumalabas sa buhanga niya para sa tao, na makakatulong o sa bibig niya. Nasanay kasi tayo sa vlog eh. para nagdagdag lang tayo eh. Medyo formal na konti. Lumalabas sa bibig niya yan. Lumalabas sa bibig niya ay puro ikagaganda ng takbo ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Yung mga inggit, pikit na lang muna. Ayaw nga pumikit eh. Hindi, sa totoo Paano lang, mapipikit kung nakapila ka sa 20 pesos per kilo na bigas? hindi, sa totoo lang, di ba tayo bilang nagko-cover kay Pangulo, marami tayong nakakausap, kahit mga kaibigan niya. At nalalaman natin kung gaano kadisiplinado si Pangulo sa kanyang sarili, kung paano yung attitude niya sa kanyang trabaho. No? Ano po yan, talagang natutulog po sa oras yan. No? Kapag kailangan niya po matulog yan, para lang mapangalagaan niya yung kanyang katawan. Dahil sa kanya, no, importante na malusog siya dahil kailangan siya ng taong bayan. Kailangan niya mai-provide yung mga pangangailangan ng ating taong bayan. Tama At malaking factor din na nadyan si First Lady, Liza Araneta Marcos. Parang may project yan ah. Kasi suportahan sila eh. Mamaya pag-usapan natin. Yan na. Teka muna, wag mo na yan. No? Kasi meron pang isa. Go. Yung benting bigas ba? Oo. Di ba? Ano bang sinasabi tungkol dyan sa benting bigas? Isa sa mga issue po na sinasabi ng ating mga kaibigang dilis ay yung benting bigas daw na yan, no, ay ano ba tawag doon? Nakaka-apekto sa magsasaka. Nakaka-apekto sa magsasaka. No? Ang nalulugi daw ang magsasaka. Naibibenta nga ng 20 pesos yung bigas pero ang nalulugi magsasaka. At the expense, kumbaga. At the expense of the farmers. Kasi sa tingin nila, binibili rin ng mura ang palay ng mga magsasaka. Which is, hindi totoo. Paliwanag nyo ba't hindi totoo? Yan ang hindi nila
Yan ang hindi nila naiintindihan. Alam niyo mga ka-BBM ngayon, yung ginawa ni PBBM na rice processing facility, malaking tulong sa magsasaka yun. Isipin mo kapag ani nila ng palay, gagamit na lang sila ng harvester na binigay ni PBBM. Pagka-ani nila ng palay, hindi na nila ibibilad doon sa kalsada. Diretso na doon sa rice processing facility. Doon na itutuyo. Pagkatapos matuyo yung palay, tawag doon, gigilingin at ibebenta sa gobyerno sa mataas na halaga. Hindi po yan yung murang halaga. Ngayon, bakit sasabi nila, 20 na nga lang yung bigas Kaya mura yung bili nila sa palay. Hindi po yun kasi subsidized po yung 20 pesos per kilo ng bigas. May subsidiya ang gobyerno. Hindi ibig sabihin na 20 siya, typical mindset kasi ng negosyante, no? Bibilin mo yan ng 15, syempre may markup ka para umabot ng 20. Hindi ganyan. Dahil ang bumibili, ang NFA, ang bibili sa magsasaka at a certain price, and then sinasubsidize po nila yan. Sinasubsidize ng gobyerno. Ibig sabihin, gumagastos ang gobyerno para bilhin itong mga bigas na yan. The same way na ginagawa nila pag sasakay ka ng LRT at MRT. Hindi yan yung original na cost ng pamasahe mo. Ginagastosan nila ng gobyerno para bumaba yung pamasahe. Walang mali dyan kasi gobyerno ang gumagastos dyan. At fake news na nalulugi yung mga magsasaka dahil binibili ng mura yung kanilang mga palay. Kaya wag po tayo maniniwala dyan mga ka-BBM. Ako, tinignan ko yung binibiling 20 pesos per kilo ng bigas. Tinignan ko yung butil. Unang hawak ko pa lang madulas. Alam ko hindi yung talagang tig-20. Ang presyo nun sa tingin ko yung pinaka is 27 to 29 ang presyo nun. Binebenta lang ng 20. BBM, napanood ko yung explanation dyan. Ang subsidy na binibigay ng gobyerno dyan is 13 pesos per kilo. So sa makatwid, 33 pesos ang kanilang cost dyan. Kaya nila na ibibenta ng 20 pesos. Ngayon, ipaliwanag ko lang na isa sa programa ng ating gobyerno, no, gaya na rin na sinasabi ni Secretary Laurel at ni President Bongbong Marcos, magkakaroon po ng floor price na tinatawag para sa palay. No? Ang mga fresh palay ay bibili ng gobyerno from 18 pesos to 20 pesos. At ang dried naman ay from 20 to 22 pesos. No? Sa halagang yan, maganda na po ang kita ng mga magsasaka. No? Kaya yung mga nagsasabi na binibili kanilang palay na 12 pesos, 14 pesos, meron na rin pong sinabi ang gobyerno dyan. Kapag meron pong nag-aabuso sa inyong mga traders, no, na bumibili ng palay nyo na napakababang halaga, kailangan nyo pong magreklamo sa ating, sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture para ireklamo nyo po na binabarat kayo ng ganun. Kasi nangyayari. Kasi nangyayari. Pero gaya nga ng sinabi ng ating Pangulo, para maiwasan talaga yung walang kikitain ng mga magsasaka, no, meron nang isiset na floor price, no, na hindi bababa doon ang bentahan ng palay. Lalo na para sa mga NFA warehouses or NFA facilities na bumibili ng palay sa mga magsasaka. Iyak dyan yung mga buhayang isa sigurong negosyante. dapat din gawin mga ka-BBM, yung kung hindi pa po kayo membro ng kooperatiba ng mga magsasaka, sumali po kayo para mag-benefit po kayo sa mga binibigay na assistance o tulong ng ating gobyerno sa mga kooperatiba. In that way po, masasama po kayo. Masisigurado po na yung kooperatiba pwedeng magbenta sa NFA ng maayos na presyo. No? Huwag po kayong magsarili. No? Kailangan nyo pong sumama sa mga kooperatiba para po mag-benefit kayo sa mga programa ng gobyerno. I-mention ko lang, partner, yung post-harvest facilities, ang kagandahan niya. Kasi ang pinaka-objective talaga, masaganang ani, mataas na kita. So masaganang ani, gagamit ka ng mga binhi na maayos. Tapos tama yung timpla ng lupa, kung saan mo itatanim yan, yung weather, sana maganda, no? So timing ng pagtatanim. Masaganang ani at mataas ang kita. Pag mataas ang kita, halimbawa na harvest mo 10 sako, dahil kulang ka sa post-harvest facilities, ibibilad mo yung palay sa kalsada, magiging 9 na lang. Nalugi ka na ng 1 sako. Diba? Sa pamamagitan ng mga post-harvest facilities na binibigay ng gobyerno, usually ang mga kooperatiba, sila nakakapag-avail ng services na yan, mas magiging buo yung kita mo, mas tataas yung kita mo. Totoo yun. Di sa laking ng mga benefits na nakukuha sa kooperatiba, meron pa rin dyan mga loans, no? Kulang ka sa puhunan. At saka, kung di ako nagkakamali, dyan talaga binabagsak din yung mga assistance ng gobyerno, like yung pataba, yung binhi, yung irrigation, no?
Kaya yung mga membro niyan, halos maliit na lang ang kanilang production cost sa pagtatanim ng palay dahil nga marami nang binibigay ang gobyerno. No, halos lahat na nga binibigay. Di ba? Ultimo nga yung rice processing system, andyan na. Pati yung makina na gagamitin mo sa pag-aani ng palay, andyan na rin, binibigay na rin ng gobyerno. Alam mo mga ka-BBM, yung mga magsasaka ngayon, wala silang dahilan para tamarin o ibenta nila yung lupa nila. Kasi spoiled nga sila kay PBBM. Spoiled Halos na. lahat. Halos lahat ha. Magtatanim na lang sila, yun na lang gagawin nila, magtanim. Kasi yung mga kagamitan, mga pataba, mga seedlings, dyan na po eh. Di ba? Para po yan sa atin. Kaya nga sabi ni PBBM, watch me. Hindi masasalita talaga dyan. At sasabihin ko Pag po hindi sa nga inyo, alam kasi gagawin. marami po nag-chat sa akin, no, na may problema si ganito. Alam niyo po, yung nag-chat sa akin, kahit hindi niyo po tanungin, pino-forward ko po yung sa Department of Agriculture, no? At para magawa ng paraan o masolve ang inyong problema. Pero importante po na kayo mismo, kapag meron kayo naging problema sa inyong ginagawa, sa inyong pagsasaka, maglakas loob na po kayo pumunta sa Department of Agriculture na pinakamalapit sa inyong sakahan. Magsabi po kayo, magsalita po kayo, gamitin niyo po inyong karapatan, ang inyong boses, no, na iparating sa kanila ang inyong problema. At I am sure, no, ang mga tao po sa gobyerno maayos po, no. Karamihan po ng tao sa gobyerno maayos po at palagay ko po aaksyonan ang inyong problema. Yan ang kahalagahan ng sinasabi ni Yayam kanina na dapat sumali kayo sa kooperatiba. Kasi kapag nasa kooperatiba ka at may problema, may masasabihan ka at may matatakbo. Kasi pag mas maraming boses, mas mapapadala sa pamahalaan. Kung di mo naman kaya magsalita mag-isa, kung meron kayong grupo, mas malakas po kayo. Yung term na yan, consolidation din ng mga sakahan. Correct. Malaking factor din yan, di ba? Kasi minsan may mga magka-qualify kayo sa ganitong loan pero hindi individually, as a group. So napakalaking bagay. Sumali kayo sa asosasyon at sa mga kooperatiba. Pero sa ngayon sa nakikita ko ang pinaka magiging problema na lang ng mga magsasaka natin, yung mga buhaya, mga traders na binabarat sila. Yun na lang, wala nang iba. Kaya nga Sa pagtanim, wala nang problema. Kaya nga nung nakaraang linggo, sabi ni Yusek Claire Castro, kapag merong nag-aabusong mga traders sa inyo, mag-report kayo. Sila, ang gobyerno mismo, ang magpa-file ng kaso. Or kung meron man makitang kaso laban sa mga traders. Maganda yun. Bago tayo lumipat sa panibagong topic, basa muna tayo ng mga komento ng ating mga kababayan. Sabi ni London Charlie, sana hindi magpabola ang mga magsasaka sa mga buhayang traders. Huwag silang maniwala sa mga sinungaling na traders. So, totoo yan. Correct. Totoo yan. So yan. Next. At Tineng Verbo, baka po yung mga middleman ang bumibili ng palay ng ibang farmers tapos binabarat. Dapat po si farmers, wag nila ibenta sa middleman. Kung ibenta man nila sa middleman, wag din sila pumayag sa ganoong presyo na 12 hanggang 15 pesos. Baba nga naman, no? Napakababa. Dapat i-report nila sa gobyerno kaysa magreklamo, kayo ang nalugi kayo. Alam nyo, ka-BBM, meron akong forward mismo kay Secretary Laurel na chat ng taga Isabela. A week after, ando sa Isabela si ano. Wow. Action agad. Ina-actionan yan. Ina-actionan ng gobyerno po yan. Kaya lang kailangan nyo po magsabi, kailangan nyo po magreklamo. No? Di ko mabasa yung komento, baka pwedeng kayo magbasa. Medyo nalilitan ako sige, flash na kay Ballesteros, Suzette. Ayan, good evening, friend Yayam, ka-coffee palerista. More power. Thank you. Ayan. Salamat po, friend. Wag lang po kayo comment ng comment Share din po Share din. Dahil napakahalaga ng isang share nyo, isang Pilipino ang mauunawaan ng isip yan. Ayan si Margaret. Si Margaret Reyes Nayhayama, no? Kahit ano pong paliwanag nyo sa mga dilis, di po nila get, sarado ang isip nila at mata. Correct? Totoo naman po yan. Pero kami po, nandito po kami, hindi naman po para talaga sa mga dilis. Andito po kami para magpaliwanag, para ma-inform ang ating mga kababayan na naniniwala pa rin sa ating gobyerno. Pero, usapan ng dilis na tayo. Mahirap maging dilis ngayon. Alam niyo kung bakit? Bakit? Ang daming proyekto ni PBBM na kailangan mong tanggapin. Diba? Araw-araw pipikit ka para hindi ka mainggit kasi Lunes, proyekto. Martes, proyekto. Miyerkules, mukha naming 3. Diba? Wala, no choice sila. Kahit yung Miyerkules meron, katulad yung kaninang pinamigay na PTV, di ba? Kaya nagtrabaho nila, kaya tumaas yung employment rate. Oo, yun ka.
Very good. Wala na ata. Alam niyo po, yun po ang maganda sa ating Pangulo. Halos hindi na po nagpapahinga. Pinapakita niya po sa lahat ng taong gobyerno na kung siya ay nagtatrabaho kahit Saturday, Sunday, kung kailangan kahit holiday, no, dapat ang ating mga taong gobyerno ay ganun din. No? Parang ganun ang gusto niyang Pamarisan ipakita, no? Maging example sa kanyang mga sundalo. O siya, ito. Okay. Punta tayo sa huli. Boss ng No? boss na, boss At- ng boss. Ang pinakamagandang topic sa araw na to. Ayan. Dahil natutuwa po ako lagi kapag ang pinag-uusapan namin ay proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos. Alam niyo kung bakit? Bakit ba? Bakit? Alam niyo na to, bakit? Dahil si First Lady po ay talagang may Midas touch. Oy. Kahit anong proyekto pong hawakan niya ay nagkakatotoo. At hindi lang nagkakatotoo, Nagiging- maganda pa ang Kinarapatan. resulta, maganda pa ang output, no? Hindi yung bahala o basta-basta lang, no? Laging mataas ang kalidad ng kanyang mga proyekto. Ano ba? Katulad na lang nitong proyekto, Ah. no? Na Philippine International Exhibition Center. Oh, No? yeah. Parang ano yan Tunog pa lang, parang ginagaya niya na si First Lady Imelda Marcos Oo, pero mukhang mahihigitan pa. Alam mo kung grabe. bakit? O bakit? Kakopi, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ang ating mga establishments ngayon na kasama sa meetings, incentives, sa MICE, no? MICE, Conventions and exhibits, Exhibitions, no? Ay nasa 20,000 square meters lang. Yan lang ang nagagamit dito sa Pilipinas. No? Kasama diyan ang SMX ng SM Group at ang World Trade Center. 20,000 square meters. Alam nyo itong proyekto ng ating First Lady, kung gaano kalaki? Gaano kalaki? Times 6 po niyan. Wow. 128,000 square meters po ang makikreate kapag natapos po itong Philippine International Exhibition Center. So sa mga nagtatanong natin mga ka-BBM kung ano ba itong papatayo ni First Lady Liza Marcos, ito po ay isang struktura, parang PICC, di ba? Na pwedeng pagganapan ng mga exhibit, ng mga Meetings na graduation, malalaki, o mga meetings, yan. exhibitions, conventions, na libo-libo po ang magkakasya. International events. Kung familiar kayo sa SMX, sa PICC, sa World Trade Center, pag samasamahan nyo yung tatlong yun, Times 6. ganun kalaki. Times O mas 6. malaki pa doon yung Oo. ipapatayo ni First Lady Liza Marcos diyan banda sa PICC. Oo. Yan po yung proyekto niya. Sabay malaking CCP tulong. area. CCP area. CCP, yan. Imagine niyo, Philippine Arena. Ang capacity ng Philippine Arena ay 50,000. Di ba? Ito po ay 150,000 individuals. Ang kasya. 150 or 120? 150. 150 ang This kasya. article, No? 150,000. Kapag tinao, no? Ang maximum na pwedeng 150,000 So attendees. sa madaling salita, yung Philippine Arena, 150,000 ang capacity, Capacity. na tao. Oo. So etong pinapatayo ni First Lady, ilan yung capacity na tao? 150,000 Ang laki. attendees. Ang laki. Attendees. So ganyan kalaki itong i-develop na yan dyan sa CCP complex. Kung matatandaan ninyo, yung CCP, napabayaan na yan for the longest time. Panahon pa ni Imelda, huling nagalaw yung CCP. Ngayon na lang ulit, pamodernize yan. Pwede nyo sabihin kung bakit kailangan to? Bakit? Ang tagal po na hindi tayo nagde-develop ng ganyang mga establishments, ganyang infrastructure, no? At para makapag-attract po tayo ng mga turista, no? Kasama na rin yung tourism program dito para makapag-attract po tayo ng mga turista na magdadala ng malaking kita para sa ating ekonomiya, no? Importante po itong mga ganitong facilities, no? At halimbawa, sa ngayon, ang kinikita lang ng ating MICE industry, yung tinatawag na meetings, incentives, conferences, and exhibits, ang kinikita lang po sa ngayon ay $100 million. Okay? Kapag natayo po itong PIEC, ang pinoproject po ng gobyerno ay kikita siya ng mahigit $900 million. Wow. Higit pa sa triple. Oo, sa mga rentals sa paggamit ng PIEC. Oh. Bukod dyan, kikita pa siya ng mahigit $500 million mula sa mga restaurants, sa mga businesses na nakapaligid dyan sa PIEC. So, you could just imagine po, economically, kung anong maipoprovide niya sa ating bayan. Magkakaroon ng employment, magkakaroon ng mga businesses, mga bagong business that will supply definitely yung mga activities dyan. No?
Tapos mga taxes, no? Then tourism receipts, no? Correct. In billions. So yan po ang may bibigay sa atin ng proyekto yan ng First Lady. Ito. At dahil nga si First Lady ang hahawak ng proyekto na yan, siguradong mangyayari. Make makabuluhang resulta. Pero ang tanong dyan, bakit si First Lady Lisa Marcos lang nakaisip? Hindi, Yan na naman. hindi naisip nung dati. Nung nakaraan, 13 yung First Lady nun. Wala nakaisip. Wala. 30 Tama kayo ng tawa dyan. Ha? 30 ng First Lady. Wala na. Wala nakaisip. Ito si First Lady, nag-iisa lang. Oo. Pero naisip niya yan. Oo. Oh. Alam nyo, natatawa tuloy ako. Iba, Alam nyo, iba kasi ang talino talaga ng ating First Lady. alam mo, si First Lady kapag buwaba na sila sa pwesto, maraming legacy yan. Kasi hindi lang yan yung matinding proyekto niya. Una-una, yung for all. Mahirap tapatan yun. Sa health. Yung likha, yung sa Oh, arts, likha, creative diba? industry. Sa arts. Oo. Tapos yung projects niya sa culture, arts Yung and concert culture. series niya. Tapos yung Pasig River Esplanade. Oo, di ba? Ano? Tapos yung pagpapaganda niya ng mga establishments sa Malacanang. Malacanang, no? At eto pa, kumbaga legacy projects to no? Talagang makikinabang ang taong bayan ng ilang dekada diyan. Katulad ng nakinabang ang ating bayan sa mga proyekto ni First Lady Imelda Marcos, no? 50 years after nakikinabang pa tayo. Correct. Di ba? Oh, yung nung panahon na yan, ano sinabi kay Imelda, parang may edifice complex. Edifice Complex. Ngayon, kinain nila yung kanilang mga sinasabi na yan. Dahil lahat ng proyekto ni First Lady Imelda Marcos, napapakinabangan pa. Posible, hindi ako magtataka na maging ganyan din ang sasabihin nila kay First Lady. Yung iba mga dilis, nagja-jogging pa sa harap ng CCP. Correct. Yung iba dyan, no? Yung mga ibang dilis yan, alam niyo naman yung kanilang kapasidad para mag-isip, di ba? So, i-criticize din yan. Pero, ang kagandahan kay First Lady, talagang lahat ng hinahawakan niyang proyekto nangyayari at maayos at walang bahid ng korupsyon. Yun ang po ang pinaka-importante dahil si First Lady is a straight shooter, no? Hindi po niyan ito-tolerate ang any hanky-panky or any corruption sa kanyang mga proyekto. Ito, tanong ko mga kababayan, mga ka-BBM, ha? Si First Lady, maraming proyekto po na ginawa. Talagang hindi siya nagpapatalo sa asawa niya. Kung maraming proyekto ang ating presidente, ganoon rin si First Lady, napakarami rin proyekto. Pero kahit kailan, wala tayong narinig ng bahid ng korupsyon. Correct. Sa mag-asawa. Sa mag-asawa nga. Di ba? And kay First Lady kasi mostly privately funded. Yan ang mahirap tapatan, yung walang bahid na korupsyon sa dami ng proyekto. Tama. Kaya mamimiss talaga. Mamimiss talaga ng tao. Meron pa kayo dadagdag tungkol sa proyekto na yan? Ito, okay na ako sa PIEC. Napakaganda dyan, napakaganda. Ay, maganda rin yan. Maganda. Ito pa, mga kababayan, mga ka-BBM, no? Meron pong schedule ulit ang Love for All, no? Sa July 15 sa Baler Aurora po, no? Kailan ba 'yan? Anong araw ba 'yung July 15? Ayan, Baler Aurora. Oo. Anong date yan? Check Anong natin date? yan, check. Kailan niya? Anong araw 'yan? July 13. 15. 15. Tuesday po yan. Tuesday. Baka nandyan din tayo. Baler Aurora. Ay, punta tayo, Baler Aurora. Baler Aurora, ha? Maganda dyan, maganda. Baler Aurora. Surfing dyan. Maganda. Para Saka masarap ang pagkain sa Baler. Para makita niyo yung pinaka-eksaktong lokasyon, puntahan niyo na lang yung FB page ng Love for All ni First Lady Lisa Marcos para makita niyo yung pinaka-exact location. Mga kabibib, ang mura ng rock lobster dyan sa Baler Aurora. At Kaya yung masarap kumain nabanggit mo na ba yung Malabon? Di pa. Next Ayan. na schedule po, July 29 sa Malabon naman. Ayan. That's Tuesday din. Kaya magkita-kita po tayo dyan sa mga events na yan ng Love for All. Ngayon, ano ba mga pinapacheck up dito mga ka-BBM? Sabihin nyo nga. Malabo mata mo. Oo. Sa tingin mo, diabetic ka. Oo. Pwede ka magpa-laboratory dyan. Ang dugo mo. Magpa-sugar ka. Oo. Sugar test. X-ray. Oo. X-ray. Pwede lahat. Pag sumakit ngipin ko, pwede ba dyan? Pwede rin. Gano'n. Kaso bawal ka bunutan. Oo. Kasi pag masakit ngipin, bawal bunut. Di ba? yung mga anak ko, kulang sa vitamins, meron ba dyan? Meron din. Ang dami. Libre ba yun? May spot dyan, may Libre. pharmacy sila dyan. Libre ba yun? Libre check-up kasi may mga doktor na nakastanbay Kung dyan. halimbawa ako, gumagamit ako ng maintenance, may makukuha ba ako Meron dyan? din. Kasi Baka naman may pharmacy. bayad. Wala, libre lahat. Kaya kung ako dilis malitot ako, pwede ba palakihin dyan? Yun lang ang hindi kaya. Magician ang hanap mo. Yun lang ang hindi kaya. Wala tayong magagawa dyan. Wala pag-asa yun. Yung mga may problema din sa lupa, halimbawa may mga kaso-kaso. Ay, oo. May legal assistance din pong ibinibigay dyan. Oo. Kasi ang kagandahan po dito sa Love for All, yung
ang tinatawag ng ating Pangulo na whole of government approach. Pati po yung mga iba't ibang departamento na pwedeng may maitulong sa mga kababayan natin na pinupuntahan ng Love for All, nandyan na rin po. At may Minsan pa, andyan pa ata yung SSS, yung mga gano'n. no? Andyan din, PhilHealth. Andyan din. PhilHealth, TESDA, no? nandyan din yung TESDA. Gusto andyan nyo po mag-enroll. yun, no? Kasi nga, Check, whole check, of government approach ang ginagawa ng ating gobyerno sa pagtulong sa ating mga kababayan. NBI, kung sa mga dealers na ayaw kumuha ng NBI, para hindi kayo mahirapan, hintayin nyo na lang NBI kumuha sa inyo. Tapos pag uwi mo, may bit-bit kayo sa Oo. bigas. Ay, ayun na maganda. Ay, isa sa pinakamaganda, alam nakita ko dyan. Yan ang maganda dyan. Andyan din yung grupo ni Attorney Persida Acosta. Yung Pau. PAW, no? Public Attorney's Public Office. Attorney's Office. Kapag may problema kayong legal at wala kayong kakayanan para kumuha ng abogado, no? Pwede po kayo pumunta dyan, magtanong po kayo Ang sa kanila. maganda dyan, hindi lang puro libreng serbisyo binibigay dyan, ha? Meron din dyan libreng, nung nakaraan doon sa Las Piñas, may nakita ko din libreng bigas, yung Coffee. charity ba nung PCSO, Yan, yan. charity ba? At yung galing sa DSWD ng mga Food packs, ayun mga food packs, libre din yan na pinamimigay. Hindi lang basta libreng serbisyo medical, libre rin. May uwi kayo sa bahay basta kaya nyong bitbitin. Kaya kay request ng mga ka-BBM natin, sana mas marami pang Love for All. Oh, yan. That's yan. the objective, no? Maparami pa yan. But pinaprioritize yung mga lugar na mas higit na nakakailangan. Pero ang tingin ko, dahil meron nga Love for All unit na ang mga probinsya, dapat meron din sila kanilang schedule. Correct. Diba? Sa kanilang mga probinsya. Correct. Yun ang purpose nun eh. Hindi lang yung galing mismo sa national government, hindi lang mismo yung galing kay First Lady. Sulitin na natin to mga kabibim. 2 minutes na lang pala. Napakabilis ng Ito, oras. may ipapakita tayo. Ito, sige, ready nyo na yung cellphone nyo, ha? I-screenshot nyo na. Para po sa mga naghahanap ng mga accomplishments, mga detalye patungkol sa ating presidente, screenshot nyo lang po itong QR code na yan. Ayan, ang PBBM website. Pag in-screenshot nyo yan or in-scan ninyo using your phones, ida-direct po kayo sa PBBM website. Naku, nadjadyan yung mga accomplishments, mga proyekto, iba pa pong detalye sa ating presidente. At hindi lang yan. Siyempre, Yam. May First Lady din po, no, yung website ni First Lady. I-scan nyo lang po yan at didirect po kayo sa kanyang website. Makikita nyo po doon ang mga programa ng ating First Lady. So yan, bago tayo matapos, basa muna tayo ng Basa mga muna comment. tayo Yan, ng mga sabi ni comments. Emeline Kageyama, very informative ang programa nyong ito. Mga PBBM, keep going po. Yan, Wow, salamat. thank you. Kay London Charlie, masyado namang mabilis ang oras nyo. Wow, isang oras at kalahati na po. Na-late ka lang, ma'am. Siksik liglig at tumaapaw po ang aming Basa yan, basa. ang aming podcast. Ateneng Verbo. Ateneng Verbo. Love for all, kasama na mga dilis dyan. Pag sumakit ng sentido na sa kakaisip, Naipapanira. sumasakit daw po yung sentido sa kakaisip ng paninira kay BBM. Sabi ni, ano pangalan? Ateneng Verbo. Ateneng Ateneng Verbo. Verbo. Sabi naman ni Sunflower. Sunflowers. Tapos na mag-screenshot, mabilis ako dyan dahil gawain ko yan. Siguro sa mga GC. Ito, Emeline Kageyama. Very informative ang program nyong ito. Mga ka-BBM, keep going. Thank you. Ma'am Cecilia, Aida, thank you po sa inyo. Thank you din po, no? Levy Agkawili Pader, father pala. Pwede po ba i-post din yung list of bukas centers? Yes po, maganda rin gagawin po yan. namin yan. Sige. Ipis, gawa yung kanilang request. Executive producers pala, kasi yung pangit na dating na ipis. Evelita Pecado, patawa talaga si Pilio. Napakagaling po yung palerista. Malakas mga Alaska. Ano pa? Wala na? Yan, basaya dito, sabi ni Isabel. Ibaba niyo yung comment, angat nyo. Maraming pang comment Maraming kanina. comments na hindi Agapito. nababasa. London Charlie, wow, ang galing naman ni FL Lisa, kaya maraming paninira dahil nagtutulungan sila ni PBBM. After 36 years, magkakaroon ulit tayo ng mag-asawang walang ginawa, kundi pagandahin ang ating mahal na Pilipinas. Totoo po yan, totoo po yan. Sabelia Dueñas Agapito, pag wala ka utak, magkakautak ka dito. Totoo po yan. Totoo po yan. Tama. Sabi naman ni ating Verbo. Ateneng Verbo. Ayan, this is a 13 flowers ang bubuyog. Wala Hindi, na, hindi na. Kasi- Pinamimigay niya na ang 13 flowers. Kasi yung 13 yung first lady mo. Walang nagawa. Kaya sabi ni London, kaya kanina pa ako nanonood sa inyo pero kulang pa rin ang
oras. Thank you sa inyong lahat dyan. Salamat PBBM Podcast. Thank you, Salamat. thank you. At pasalamatan din natin yung mga kasama natin dito sa Salamat PBBM Podcast. Ayan. Salamat Siyempre, po sa crew dito sa Bagong Bagong Pilipinas Pilipinas, Studios. at sa dalawang gwapo natin na producers. producer. Si 31 Million Movement, i-follow nyo na po yung kanyang Facebook page, 31 Million Movement. And of course, si Mark Ian Everyday. At pasalamatan din natin ang ating, syempre, laging tumutulong sa atin, si Sir Germs Estrada. Oy, merong Maraming salamat, nagkomento. Herona Ramos Jenny, dapat si FL Lisa ang itapat kay Saramao sa 2028. Ay, pwede Pwede. Pwede, pero sa tingin ko, Gusto po namin yan, kaya lang wala pong hilig sa politika. kaya sabi ni Sunflower, First Lady. kapag Miyerkules, naghahanda na talaga ako ng hapunan para makapanood sa inyo. Oh, Ay, biruin mo? salamat. Biruin mo yun, Salamat. Kaso hindi. Yan. Star Barrett, no? More power po sa inyong mga PBBM vloggers. Salamat sa inyong pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Thank you, thank you. Okay. So mga kabibim, huwag niyo po kalimutan bago kami magpaalam, pakishare po itong podcast natin na to at huwag niyo po kakalimutan suportahan ng ating presidente sa araw-araw ng trabaho. Muli po, ito po si Paler sa TV. Ako po si Yayam Dizon. I-follow niyo po ang aking FB account, Yayam Dizon. Ako naman po si Ka-Coffee. Nasa Facebook, YouTube, and TikTok tayo. So uniulit po namin, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Bye.